Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Ang hula ni Madam Bertudes kay President Bongbong Marcos. Pangsyam, pagluluksa at pagkalugmok. Pangwalo, siya ay nakahang kawalan ng pag-asa sa taong bayan sa kanyang pamalakad sa gobyerno. Pangpito, panibagong simula, pagsikat pero ay dahilan sa pagbagsak. Pang-anim, pera. Maraming pera sa kanyang palad, nakita sa barahan na maraming pera o money sign. Pang-lima, isang matandang lalaki na kinakalaban niya pero hindi siya magtagumpay sa lahat ng mga desisyon niya at tiyak taong bayan ay lalong magagalit dahil sa kagagawan niya sa matandang ito. Pang-apat, death sign. Dapat mag-ingat si PBBM sa lahat ng mga desisyon, nakita sa barahan ni Madam Bertudes na ito ang dahilan sa kanyang pagbagsak kundi maagapan. Huwag padalos-dalos. Pangalawa, pagbantay sa kayamanan sa kaban ng bayan at hindi pag-alis sa pwesto. At ang una, mga alagad bawian ng espada o tanggalin niya sa pwesto dahil nagkabistuhan na. Ngayon hindi na natin patagalin pa, ito na po ang hula ni Madam Bertudes sa nakalipas na mga buwan pero nagkatotoo na sa ngayon. Ito, tignan natin ang 3 high energy ni President Bongbong Marcos. Tingnan natin yung kanyang mga cards, no? O tayo ng 3 cards. Ayan, judgment, ano? Marami higher energy ni President Bongbong Marcos, ay napakadaming taong nagja-judge sa kanya, no? May mga judgment sa kanya. Kaya yan ang mga nangingibabaw sa kanyang usapin at or issue na binabatikos siya. Kaya sa mga tao na malapit kay kay President Bongbong Marcos, bigyan nawa siya ng mga magagandang advice din at na may isaayos na rin ang kanilang mga problema sa kanilang sa ating admin niya at sa mga sa gobyerno niyang pinapalakad. Ayan. So ayan, sa ating gobyerno, sa mga inupo niya at ito mga nangingibabaw na enerhiya, no? Na enerhiyang malakas ang pagja-judgment sa kanya. So maraming tao nagja-judgment kay President Bongbong Marcos. Nawa na maayos na yung kanyang mga sinasabi at ginagawa dahil maraming tao ang nag-judge sa kanya at siya ay mahaharap din sa mga judgment, no? Ayan. Meron din ditong higher energy doon sa mga about sa kayamanan o binabantayang kayamanan, ano? Or hindi pag-alis sa pwesto ng kapangyarihan. Ayan. No? So ayan ay merong kaugnayan sa kapangyarihan at kaban ng bayan. Ayan. No? Yan yung mga nangingibabaw na enerhiya, no? Trono, kapangyarihan at kaban ng bayan. So okay, marami na yung siyang makukuha o mahuhok sa mga ginagawa niya at may mga matindi parang meron akong nakikitang higher energy na nangingibabaw sa isipan ni President Bongbong Marcos. Parang tungkol to doon sa mga alagad niya, nababawian niya ng espada o tinatawag natin na pagsishuffle doon, pagpapalit ng mga itotoka niya kung sino yung hawak ng bawat isa na ulit ng isang panlaban o sandata, no? Magsishuffle yung mga tauhan niya or yung mga tao niya sa Malacanang, naiasay niya dahil meron ako nakikita rito ng 5 mababawian ng parang mga tinatawag nating panlaban o sandata, kaya may mga shuffle na mangyayari sa kanya, no? Shuffle yung pagdidesisyon at pagdidecide niya kung sino ulit yung itatalaga niya doon sa mga bawat espadang binunot niya at pabibigyan ng bawat panlaban. Okay. Na sa makatuwid, ito ay pag-shuffle ng mga tao niya. Okay. Yun yung nangibabaw, and then number of 7 hook, at saka meron siyang pagkuha o kukuha ulit ng panibagong mga tao na i-assign sa mga kabinete, congress, or whatever kind of position doon sa kanyang ipapalit ng mga tao. No?
bibigyan ng sign. So tingnan natin ngayon yung yung 7 card na lalabas at makikita natin kung ano yung mga nangyayari o mangyayari pa. Sa lukuyan, hinaharap at nakaraan. At harapin. Ito yung card ni Bongbong Marcos. Ito na. Ano ba to? 2, 4, 5, 6, and 7. Alright. Ito po ang mga card ni President Bongbong Marcos. Bigla ang paglipat sa isang malaking bahay o paglisan din sa isang bahay malaki. Ayan, mag-asawa to. No? Dahil mahina na yung kanyang lakad at nauna si First Lady Lisa Marcos. Ayan. At siya parang napilay na or napilay, may saklay na si President Bongbong Marcos. Mahina na ang kanyang career or yung race or yung din mga bawat hakbang. At siya parang napapagod na o nahihirapan humakbang sa mga hakbangin niya o gagawin. So, ito ay mayroon siyang biglaang paglipat. No? At haharap siya sa hindi naman niya din kasalanan or hindi niya kagagawan o kaso. Pero meron siyang pananagutan. No? Meron siyang pananagutan. Hindi man niya yan kasalanan o meron man siyang hanaping mga kasalanan ng mga tao niya or yung mga nasasakupan niya, responsibilidad niya na sagutin o harapin yan. Kaya sila ay makaharap sa mga kaso na dapat nilang harapin. Ayan, ano? So, I think, and sabi ko nga, pwede itong pagbaba niya o pag-resigning dun sa palasyo o sa bahay kasi sinasabi dito bigla ang paglipat, no? Sa malaking bahay. Alright? At ito mag-asawa. Ayan. Yan ay maaaring ring mangyari yan at mangyayari na. No? And then, dismaya o pagluluksa. No? Pagkabigo o pagkalugi. At pambiyasa siyang mabibigo or kabiguan at kalugian or pagluluksa. Ayan. O pagsisisi. Ayan. No? No? At hindi na mabaangon ang tatlong cups or tinatawag natin ng big reasonable doon sa mga questionable ng taong bayan. Yan. Pagluluksa, paglulugmok. Yan. Siya ay nakahang. At siya ay hindi maganda yung pag-iisip sa kaguluhan or kung ano ang kanyang mga gagawin. Pero lumalaban pa rin siya sa kanyang mga gustong ipakita na wala siyang kasalanan. Pero iba yung ipinakikita at ginagawa niya. No? Gusto niya patunayan yon. Pero siya ay nakatiwarik na or nakabaligtad. Ibig sabihin, kawalan ng pag-asa rin. At pagkakaroon ng katabangan sa kanyang background. Ayan. At syempre, meron akong nakita rito na card. In the sun. Siguro, kasi sinasabi dito yung panibagong simula at panibagong pagsubok din sa kanyang mga pagdadaanan at pagkaroon ng bagong bukas sa kanya sarili. Nagkakaroon ng parang ano na siya, pasisisihan niya rin lahat yung kasikatan at kalubugan ng kanyang career. Kasi dito sisikat pero lulubog din. Kaya dito naman napakalaking halaga ng pera to, nasa mga palad niya, no? Ayan, no? Napakalaking pera, kayo nang bala mag-isip yan, pero ito yung halos lahat ng blessing nasa kanya na yung pera or
na-touch na niya, maaaring ito ay naubos o maaaring ito ay may pinuntahan o kung saan man napunta basta't nasa palad na niya yung mga kayamanan o kapirahan ng mga kaban ng bayan. Ayan. Nasa kanila na yan. Mga palad niya nakasalalay kasi this is the million sign or money sign and then blessing. No? Pagkapanalo rin sa pagkakakuha ng mga kayamanan. Ano? And then next, I don't know kung anong mas papel itong matandang to na matindi niyang makakalaban. Ito, matandang to na superpower at nasa katungkulan at ito ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Hindi ko alam kung anong ano nito papel diyan sa career niya. Dahil ito ay ito ang magpapabagsak sa kanya, matanda. Matanda rin. Maaaring yan ay outside the Philippines or galit sa kanya. And then that, it's a very very bad sign. Kaya kung hindi aayusin ang pamumuno ni Mr. President Bongbong Marcos ay maaaring ma-involve siya dito sa mga death sign. Yan, death sign Yan, ibig sabihin matatapos din ang career niya, no? At matatapos na rin yung lahat kapag nangyari to. Kaya hindi ko type yung mga card niya, kaya parang huwag niyo po ako sabihing bias dahil hindi po ako maka-Duterte at hindi rin po ako maka-Marcos. Pawang, aray ko, excuse me. Naulog. Parang pawang pangmasa lang po talaga ang aking pambasa. Pagbasa ng tarot card, ito po ay para sa aking mga kabertuders at sa mga nagnanais ng kasagutan dyan sa vlog ko at yung mga tao na nag-aabang ng video ko. Maraming salamat po sa inyo. Medyo mahina ang energy ko dyan sa card ni President Bongbong Marcos. Sa nakikita ko kasi puro mga negative. No, hindi ko lang kasi alam kung bakit pinagpipilitan ang mali na maging tama at ang tama ay maging mali. Yun lang.